Mahalaga pala na gumawa ng bagong konstitusyon upang makasiguro tayo na mananatili ang kalayaan sa ating bansa. Alam ba ninyo na maraming value-added features ang ating bagong konstitusyon? Unang-una, bicameral na ito. Ano nga bang ibig sabihin ng bicameral? Merong mga gobyerno dito sa ibabaw ng lupa na iisa lamang ang Kongreso. Walang lower house, walang upper house. Basta National Assembly. At yun ang nagpapasa ng mga batas, nag-i-enact ng law. Pero dito sa atin, merong lower house, yung House of Representatives, at sinasala yung mga batas na ginawa na nila doon sa upper house, doon sa Senate. Yung sa House of Representatives, mahigit na 200 sila doon. Pagdating naman doon sa Senate, meron 24 na senador na elected from all over the country. Sa makatwid, yung naghahalal sa presidente, yun rin ang naghahalal sa mga senador. Sila naman ang sumasala sa lahat ng mga ginagawa ng lower house. Sa makatwid, may check and balance. Sa ganitong setup pala, may term ang senador ng 6 na taon at maaari siyang umupo ng hanggang 2 term lamang. Samantala, ang mga kongresista ay may term na 3 taon at maaaring umupo sa posisyon sa loob ng 3 beses. At dahil no to dictatorship ang motto nito, ang presidente ay binibigyan lang ng 1 term ng 6 na taon. At hindi lang yan. Ang bagong konstitusyon ay may expanded Bill of Rights at may probisyon para sa pagbubuo ng komisyon na magtitiyak ng mga karapatang pantao ay igagalang. The Commission on Human Rights is the agency through which the aspirations of the nation towards protection of individual liberties and the enhancement of the human personality can be achieved. And during the martial law years, everyone was talking about human rights as something that was fundamental, even if there was no mention of human rights in our Constitution. So when the Filipino people had an opportunity to have their own Constitution, they ensured the inclusion of a special article on the Commission on Human Rights. At ang pinakamagandang katangian ng konstitusyong ito ay ang martial law ay maaaring ipatupad ng Pangulo sa loob ng 60 araw lamang at ito ay kailangan pang aprubahan ng Kongreso. Impressed ang marami sa tinatawag na Freedom Constitution, kaya nang magplebisito noong May 1987, pinagtibay na nakararami ang bagong konstitusyon. Dahil dun sa EDSA Revolution, yung Constitution of 1973, nawala ng bisa. At hindi naman nagkaroon kagad ng bagong konstitusyon. In order to close the gap or the hiatus, President Aquino, as invoking her powers, extraordinary powers, decreed a temporary constitution which guaranteed the rights of our people as well as the structure of government. But that was only for a period of 1 year, as I said, because in February of 1987, a new constitution took effect. That constitution is still the same constitution we have up to now. Ang 1987 Constitution pala ang isa sa pinakamahalagang nagawa na pamahalaan ni Presidente Aquino. Mahalaga pala na gumawa ng bagong konstitusyon upang makasiguro tayo na mananatili ang kalayaan sa ating bansa. Kailangan sa isang saligang batas ay ipasa ng mamamayang Pilipino. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na plebiscite. Kanya
Ano nga bang ibig dahil sabihin ng kinakailangan na vitalidad? magawa ito sa lalong madaling Merong panahon, imbis na gobyerno magkaroon ng dito sa halalan, ibabaw ng ang lupa inisip na ko ay iisa lamang ang appointed na lang Kongreso. itong mga delegates to the Walang lower Constitutional house, Commission. walang upper At house. sa ganitong Basta paraan ay National Assembly. natapos nila in record At yun ang time yung saligang batas at pagkatapos nagkaroon nga tayo ng nagpapasa ng mga and, batas. this was Nag-i-enact ng ratified law. by Pero dito sa almost atin, 77% merong lower house, yung House of Kasama sa mga Representatives. pagbabago na ginawa ni At Presidente Aquino sinasala ay ang reorganisasyon yung ng mga pamahalaan.